Tama. Wherever you go, I shall go. Wherever you live, so shall I live. Your people will be my people, and your God will be my God too. Wherever you die, I shall die, and there will I be buried beside you. We will be together forever, and our love will be the gift of our lives. Wherever you go, I shall go. I shall go. Wherever you live, so shall I live. Your people will be my people, and your God will be my God too. Your people will be my people, and your God will be my God Hello, andyan po ba si Ma'am Carmen Ramak? May signal ka, ma'am? Wala yatang signal si Ma'am Ramak. Can we hear from Ma'am Manilyn? Ma'am, are you there? Wala. Wala sila. Ma'am Cherry, may ano po kayo, ma'am? May signal po kayo, Ma'am Cherry? Yes po. Okay, thank you po. Opening prayer po. Thank you. Okay. Let's pray. Ngayon na po? Yes po. Okay. Let's pray po. Our Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito na yung pinagkaloob sa amin. Sa pagkakataon na kami po yung muling magkakapag-aral at makatututo sa aming pong chaplaincy. And Lord, nawa ang aming pong mga professors ay bigyan niyo po ng karunungan na galing sa inyo upang patuloy na sila ay makapag-guide sa amin at makapagtulong upang marami kaming malaman ngayong araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa privilege na ito at sa aming pong pag-aaral. Naway patuloy niyo kami pagkalinisin at pagtatawarin sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Yan.
Thank you so much. Good morning po sa ating lahat. Happy Sunday po. Parang 17 tayo ngayon. Yan. Okay, nais kong magpasalamat sa mga umattend kahit dun sa mga fast trackers na required umattend, and thank you din dun sa mga reviewees, yung mga graduate na pero uma-attend pa rin. Kumbaga optional na lang sa kanila to no? So, para dun sa mga ngayon pa lang naka-attend, let me introduce that our subject is, this is home and family life education. Tinawag ko po siyang CHARM. Christian, C is for Christian, H, home, A, and Christian home and royalty, family life management. So, kasi yung ating key text ay more of we are a chosen people, yan, peculiar. Kaya tayo ay namumuhay as royal priesthood, royal heirs and heiress of the uh, heavenly kingdom. Yan, so tayo po ay nasa module 3 na. So yung mga ngayon pa lang umattend, meron naman po kayong access sa ating PPV sa mga recorded videos. So pwede pong mag-review na lang doon. Now let me anuhin po natin yung share screen. Screen shared by Sir Moises. Hindi na po ako mag-open ng video para mas malakas yung signal ko. So ito po, module 3 na tayo, CHARM CCC 700. So yung mga nagpo-fast track ng chaplaincy, ito po ay 700, CCC 700 sa ating chaplaincy major. Ang title ay Homemaking, Housekeeping. Okay, next slide po. So another commercial, learn charm in only 10 Sundays. Bali 10 Sunday na lang po kasi. So that is Christian Home and Royalty Family Life Management. Kung makikita nyo yung mga pictures, more of mga royalty. Kilala nyo naman yan, no? Si Princess Diana at saka si Prince Charles. Next po. So, home versus house. What's the difference between a home and a house? Pag nung maliliit pa tayo, pag yung unang-unang alam natin na English ng bahay ay house, 'di ba? I live in that house, we have a happy house, ganyan. Pero as we grow older, medyo i-elevate, nagiging home na. So ano ba pagkakaiba nung house tsaka home? Basic yan. Pag sinabing house, structure lang siya, building, ganyan. Pero pag sinabi mong home, ano siya, yun yung mga nakatira dun sa loob. Pero pag deeper definition, pag sinabi mong house, wala lang, basta kayo labas-pasok lang kayo dun sa bahay nyo, parang wala kayong harmonious relationship with each other. Pero matatawag mong home siya kung kayo ay merong maayos na pamilya, meron kayong harmonious relationship. So, for further definition, alam natin yun. Alam na natin yun. Kumbaga review lang to. Alam na natin yung pagkakaiba nilang dalawa. So, may idea na siguro kayo kung saan pupunta itong module na ito. Kung ngayon siguro pwede nating self-check. Is my house a home? Can I consider my house a home? Yan. Pag
Yun. So, may mga kanya-kanya tayong sagot dyan, di ba? Okay, next slide po. Alright. Dito po sa dalawang picture na ito, sa tingin nyo, alin dyan yung matatawag mo na home at alin dyan yung house? At volunteer po. Maigsi lang tong slide natin kaya pwede tayong mag-interaction. Sino ba ang pwede nating tanungin? Hindi ko muna tatanungin yung mga single. Baka mahirapan pa silang sumagot. Brother Osias. May signal po ba kayo? Sir Osias? Okay, walang signal. Si Prof. Joven. Sir Joven. Yes, ma'am. Yes. Good morning po. Nakikita niyo po yung picture? Pictures. Nakikita niyo po? Yes. Okay. Please identify po kung alin dyan sa dalawang picture yung house at alin dyan yung home. Sa akin, yung home is yung may picture ng mag-asawa sa likod. Kung hinaharap mo yung slide is left na rectangular yung form. Yung house is yung mother na may home chore yata na kaalaga ng bata, hawak ng bata na parang nagpe-prepare ng food. Yun yung house. Okay. Can you explain po bakit nyo nasabing yung picture na yun ay house, bakit nyo nasabing yun ay home? Home yung una, yung left side pag nakatingin ka kasi ang home sa akin kasi at least nandoon yung minimum when it Okay. comes to the number of the family members. At least nandiyon yung husband and wife, the mother and the father. The husband and wife who is the father and the mother. Okay. Important statement yun sa home. And then you have the children, which is the fruit of the relationship between the husband and wife. Okay. So you can imagine the good conversation. Parang take yung husband and wife picture behind the children. And yung children naman parang may ginagawang at least a homework or a sort of table work. Pero millennial, may laptop yata. And for the second picture, normal host na gawain sa bahay yon ng isang ina na hindi siya nag-hire ng maid dahil gusto niyang personal niyang alagaan yung anak. And then of course, dahil wala siyang kasama sa bahay, siya rin ang nagpiprepare ng food. Ganun yata yung parang big sabihin nun. So that's a house because it's just a part of the family yung nandun. And it's just a chore that is being done. Yun po ang interpretation ko doon, madam. Okay, thank you po. Wala pong madam. Classmate lang po tayo. Alright, thank you. May isa pa, siguro isang lady or female naman ang ating tatanungin para mapakinggan natin kung ano naman ang point of view nila. Si Ma'am Manilyn, may ano ka na ba? May signal ka na, Ma'am Manilyn? Hello, ma'am. Mahina yata talaga signal doon. Wala nang ibang lady dito, kundi si Ma'am Cherry lang. Siguro pwede na rin si Ma'am Janice. Ma'am Janice? Okay, ma'am, yung buo yung family, yun yung home. Kasi the best expression of a home is love. Tapos nakikita ko po na andun yung love and affection po sa buong family.
And the other side po is just a house kasi po kung may concern naman po yung mga kasama niya, dapat tinulungan siya sa baby para makapag-work, makapagluto siya ng maayos, no? So, hindi siya matatawag na home, yung the other side, kasi siya lang ho talaga mag-isa, no? So, a home is a complete na may mama, papa, at saka may mga anak. And andun yung love and affection. Yun lang po, ma'am. Okay, thank you so much. All right. Nice. Very nice observation po. Okay, next slide po. Sir, ayan. So, kuha tayo ng volunteer na magbasa. Sir Christopher Macam, can you read the slide, the quotation? Sir Christopher, can you hear me? Hello? Yes Yes, po. ma'am. Hello? Narinig niyo ako, ma'am? Okay. Yes po. Okay. Ito, ma'am, yung voluntary Yes simplicity po. means going few steps in one day rather than more. Seeing less so you can see more. Doing less so you can do more. Acquiring less so you can have more. Pakibasa po yung yung sumulat. Signs of the island being brought back to life anyway. I had. Yung wala namang po, yung author lang. Hindi maintindihan, no? Okay, sir, can you explain po ano ibig sabihin yung binasa niyo po? Yung pagiging simplicity kasi, ma'am, katulad po ng sinabi dito, huwag tayong masyadong nag-iisip ng masyadong marami nang sa ganun hindi siya maging complicated sa atin. Kasi the more we think more, syempre nagkakaroon ng ano tawag dito, ma'am, conflict minsan, nagkakaroon ng problema. For example, ma'am, sa bahay din, 'di ba? Minsan yung needs na nga lang hindi pa ma-meet, nag-iisip pa ng wants. Okay. So yun na yun, no? Identifying the needs versus wants. Okay, thank you, sir. Next slide po. Yan. Siguro masasagot to ng mga nakapag-answer na ahead ng homework. Ang tanong dito ay Demi Moore's house. Is Demi Moore's a house or a home? Yan. Mamaya na natin siguro sasagutin yan. May mga link naman kasi dito, kung masisend sa inyo itong PowerPoint, pwede nyo siyang i-click kasi mga siya, interview. Parang may testimony rin siya dyan sa interview sa kanya sa Good Morning America. Yan po. Okay, later sasagutin natin yung mga questions natin sa assignment. Okay, next slide po. This is about Demi Moore din. Bali ito po ay picture nila after nilang maghiwalay ni Demi Moore at saka ni Bruce Willis. And magkasama sila sa isang bahay nung nag-pandemic, nag-lockdown. Yan. They prefer na sa isang house sila magstay. And sa nakikita natin na picture, they are all reading a book. So parang magandang motivation siya or magandang exercise siya ng isang family, no? Na parang meron kayong reading marathon. Pero syempre mas maganda kung Bible yun, But since hindi naman sila siguro kasi
Baka hindi pa sila napapahatidan ng pabalita. Baka ang inaantay nila ay ang mga chaplain ng limbs na makarinig ng ng proper book, proper literature to read. Mas maganda kung Bible ang kanilang binabasa, pero maganda siyang bonding as a family. Okay, next po. Ito, na-identify niyo po ba? Nakikilala niyo po ba sila? Sino po ang nakakakilala sa kanila? May I Pops ah, and Martin. Rivera, Martin Rivera family. okay. So, ilan ang si Martin lang ba ang kilala nyo? Yung babae, Pops Pops Fernandez. Fernandez. Tapos may isa pang dyan, character. Kumbaga yan love triangle. Hindi natin kilala, no? So, Pops Fernandez, Martin Rivera. Kasama niya ulit. Okay, yung second wife ni Martin. Tapos, kilala natin na si Pops and Martin ay merong 2 anak. Kasi kahit na naghiwalay na sila sa tagal nilang married, na kumbaga nasubaybayan ng mga tao yung paglaki ng mga anak nila. Pagka ini-introduce nga siya ni Martin Rivera, pag magko-concert sila, ladies and gentlemen, Pops Fernandez after 2 babies, ganyan. So parang proud siya na kahit na ganun may 2 anak na, pa rin, gorgeous pa rin yung kanyang wife, no? And itong isa ay second wife niya, and yan yung anak nila. Hindi natin siya masyadong kilala kasi hindi naman sila showbiz personality. Pero ang pagkakaalam ko dito ay parang special child, autistic yata tong si Santino ba ang pangalan nito? Ayan. So, sa nakikita natin dito, parang awkward or parang hindi siya common na magkakasama ang dalawang wife, pero it's a good sign, or it's a good thing to see that they get along, that the kids get along, and also the wives, they get along. Pero siguro after how many years yan? Kaya may sinasabi nga sila na time will heal the wound. Ganon. Okay, next slide po. Ito naman, parang last slide na natin to. Ito naman ay, kilala niyo po ba ito? Sino pong nakakakilala? Please, you may unmute. Sino po? Sino po yun? Gary Valenciano. Mr. Pure Energy. Okay, Gary Valenciano. And then, kilala niyo po yung babae? Angeli Pangilinan. Angel Okay. Pangilinan. Yung isang babae po, kilala niyo? Hindi masyado, no, kasi hindi siya sa showbiz. Pero nakikita rin siya sa TV sa 700 Club Asia. Kasi more of Christian TV show yung nilalabasan niya. Okay, sa nakita niyong picture on the left ay wedding, 'di ba? Kung makikita nyo, sobrang bata pa ni Gary. Sa testimony niya, nung in-interview siya, parang kumbaga early marriage nga. Kasi nga, buntis na si Angeli. So, yun. Tapos may struggle siya kasi yun pa lang yung, kumbaga nagsisimula pa lang siyang sumikat
Tapos ganun agad, ikakasal ka agad siya. So parang ano rin, parang guilty rin may guilt feeling din si Angeli kasi parang iniisip niya, paano yung career ni Gary? Ganon. Dito naman sa kabilang picture, sa kanan, ay magkamukha kasi kaya iisipin natin, parang siya rin yun. Pero si ano po ito, Felicity ba ang pangalan niya? Hindi ko kasi masyadong. Si Felici. Yan yung girlfriend niya before siyang ikasal. Ano ang connect? Bakit may connection? Kasi po sila ay magkapatid. So, imagine niyo na sino po dito yung may mga kapatid na pareha silang babae, sisters kayo. Sisters kayo tapos isa lang yung boyfriend niyo. Parang parang yun yung conflict doon. Okay, so kung makikita po natin si Felici ay yun yung girlfriend niya. Kumbaga, imagine niyo na mag-girlfriend, mag-boyfriend sila and then suddenly ikakasal dun kay Angeli, dun sa ate. Kasi kumbaga si Gary at saka si Felici, sila yung yung age. Tapos si Angeli mas matanda siya kay Gary V. So, hindi naman ito para mag-judge tayo kasi we are not judge, 'di ba? Kasi ang topic lang kasi natin ay home versus house. All right. So, next slide po. Okay, so yun na nga yung last slide. This will be our next homework. I will be asking you to watch the film My Best Friend's Wedding and then the film Fools Rush In. This is yung My Best Friend Wedding. Siguro from the title pa lang alam nyo na more of relationship, more of sweethearts, couple na siya. Doon nag-evolve yung story. And then ito namang Fools Rush In, hindi makikita, hindi mo ma-decipher sa title kung ano yon. Basta ito po ay about family. Kasi parang may similarity sa Filipino family kasi Hispanic siya. So rin kagaya natin ng mga Pilipino, close family ties din tayo. Na may mga extended family, magkakasama pa rin tayo, ganon. So it's love comedy movie. Okay. So saka na lang natin i-discuss pag napanood nyo na po itong dalawa. Ito na yung end ng slide natin. So we will discuss na our assignment, advanced assignment. So next slide po. Alright. Diyan na po tayo sasagot. Can best friends be a couple? Let's hear from Mr. Kid. Sir Kid. Please answer number 1. Can best friends be a couple? May signal ka ba, Sir Kid? Wala yata. How about Sir Alan? Mga wala silang signal. Okay. Sir Joseph. May signal po kayo, sir? Wala din. Ma'am Grace. May signal po kayo, ma'am? Ma'am Grace? Hello po, ma'am. Si Joseph, ma'am. Okay, Sir Joseph. Please answer number 1 question. Can a couple and number 1 po, number 1. Friend? Number 1 po, number 1. Number 1 po? Yes, Can best friend be a couple? Cite a popular couple.
Ano po? Pwede po, ma'am. Pwede silang maging couple kung best friends sila. May kilala ka Apo. po ba? Kahit na po hindi popular, kung meron ka pong personally na kilala na mag-best friend sila tapos naging couple sila. Yung sa ano, ma'am, yung kaibigan ko po, Mhm. nung una, actually, hindi sila magkasintahan. Tapos, maging best friend sila, yung mga, parang sila po ang naging tulay po ng relasyon. Pero, Okay. sila po Sila ang yung nagkatuluyan. Opo, sila po nagkatuluyan. Okay. So, hanggang ngayon po ba ay married pa rin sila? Opo, ma'am, opo. Okay. So, sa iyo po na assessment, do you think magandang siya? Magandang investment or magandang example siya ng isang couple na best friend sila and then maging couple? Opo, ma'am. Kung ano lang, kung siguro yung sa intimacy po nila, yun ang na-develop sa kanila. Kasi kung best friend, kung hanggang doon lang, hindi yun sa akin, hindi yun ideal na maging couple kayo kung hanggang best friend lang kayo. Pero pag best friend po kayo, pero pag ng mga panahon, naging nagkaroon na relasyon, mas mabuti yun. Okay. So, ibig sabihin, nag-start sila as best friends and then nag-level up yung intimacy nila. Okay. Opo. Thank you po, sir. And then, number 2. Sino kaya ang pwede sa number 2? Let's hear from Ma'am... May tinawag akong babae kanina. Ma'am Grace Lasota. May signal po kayo, ma'am? Ma'am Grace? Ang sabi sa number 2, can a couple and separated become friends? So, ito naman, couple sila, no? And then, naghiwalay sila. May possibility kaya na maging friends or best friends sila. Ma'am Grace, may ano po kayo? May signal? Okay, wala siguro. Ma'am Dory. Po, ma'am. Sino po yan? Ma'am Grace? Opo. Okay, sige po. Please answer number 2. Number 2 po. Okay po. Can a couple and separated become friends? Pwede po. Pwede. Okay. Meron ka bang kilala na naging ganon? Meron pero hindi ko masyado sila close po. Okay. Since hindi mo naman sila masyadong close pero alam mo na ano siya na true story. So totoo pala, meron pala. Posible pala yon na dati kayong couple and then nag-separate kayo and then magiging friends kayo. Ano po ang assessment niyo, ma'am? Dun sa sa kanilang relationship. Ang napansin ko lang po, parang friends na sila before pero hindi sila naging couple. Tas nung tumagal-tagal ay kasi yung lalaki ay may case kasi tas nakulong kaya medyo na sila nagkahiwalay pero yun po ay naging friends ulit niya nung nakalabas na sa kulungan. Okay. All right. Medyo mabigat yung case na yan. Opo. Okay. Doon lang muna tayo sa lighter meron po bang ibang thank you ma'am for sharing that. May nagtaas ng kamay kanina, hindi ko matandaan kung sino siya.
Nangawit na siguro siya sa pag-raise hand. Binaba na eh. So let's hear from sino pa ba ang nandito? Naglalaba daw si Sir Alan eh. Ako, ma'am. Sino yan? Janice po. Okay, yes ma'am. Go ahead. Yes, pwede po. My family, my father and my mother kasi they are separated no since high school ako. But they've been best friends, no? We live in one house, no? Magkatira kami sa buong bahay. Pero separate sila ng bedrooms. Separate sila ng tulugan. Pero when it comes kasi sa gawain ng bahay, tutulungan pa rin ng father ko yung mother ko. Pag maglalaba siya, ihahatid pa din siya kung saan siya pupunta, susunduin pa din siya. They are very best friends po until po namatay yung father ko. Wow, that's so nice. Okay. So ano ang mo ma'am? Parang assessment mo sa ganyan? Para sa akin ma'am, kung hindi naman talaga magkakasundo yung mag-asawa, no? Much better nang mag-best friend na lang sila. Then nasa buong bahay din sila nakatira, pero at least yung sa mga anak nila hindi masyadong affected yung separation ng couple. Oh, okay. Thank you so much, ma'am. That's first-hand information, no? Ikaw pala mismo. Okay. I didn't know na meron palang ganon na true to life, Okay. Ang alam ko kasi nito mga parang mga celebrity couple or mga yung basta mga famous couple. Pero meron pala na yung kagaya natin o classmate pa natin, part pa ng limbs. Thank you ma'am for sharing that. Ayun, may nagtaas ulit ng kamay. Yeah. Sir Padiel. Sir Padiel? Ano po ang gusto niyong sagutin? Number 1 or number 2? Or 1 and 2? Dalawa ma'am. Okay. Sige po. Doon po ma'am sa number 1, can best friends be a couple? For me ma'am, although na hindi ako nakapanood ng movie na inano nyo, ay sa akin ma'am ay mas maganda nga ma'am. Kasi nakita ko yung akin kasing may barkada ako dati sa Sipak na sila talaga ay nag-una sila sa best friend. Bago pagtapos, nag-asawa na sila. Ngayon, district pastor na yung aking kaibigan na yon. Napakaganda ng relationship nila ma'am kasi yung una pa lang nagkakilala sila muna ng mabuti sa pagiging best friend nila. Ay, bakit nawala? Sige po, go ahead po. So, meron kayong kaibigan na yes, ma'am. Diyan sa number 1 na yan. So, for you, that's ano po ang assessment niyo dyan sa number 1? Mas maganda ma'am na magsimula muna sa best friend bago mag-couple. Okay. So, number 2 na po. Ang number 2 ma'am sa akin ay pagka in a biblical terminology ay wala pong problema sa pwede naman sila maging magkaibigan, pero pagka sa worldly terminology ay hindi po man po pwede. Pag biblical tayo, wala pong problema na kung ang atin pong pagka-intindi dyan sa magkaibigan ay kahit pa sila ay couple na nag-separate, basta in a biblical way of friend lang ay okay lang ma'am sa akin. Pero pagka worldly terminology of friendship ay hindi na po pwede kasi may lamat na eh. Okay. Alright. So, may kilala po ba kayo na ganyan ang case? Mayroon din naman ma'am. Sige po.
mayroon din naman ma'am, kaya nga lang hindi talaga masasabi na yung kanilang pagiging friend ay talagang dumarating sa close. Kumbaga parang may boundary pa rin. Hindi katulad dati. Okay. So, dun sa mga sa mga biblical, sabi nyo, in biblical case ay pwedeng maging friends, pero sa worldly ay hindi. Yun po Yes, ang ma'am. inyong. Okay. Thank you po for sharing that, sir. May Thank you nakikita din, kasi ma'am. akong nagre-raise ng hand. Parang gustong-gusto niyang ibulalas ang kanyang nasa saloobin. Sir Christopher Macam, go ahead. Ma'am, ako po ba yun? Yes po, ikaw po, walang iba. Sa Shopee po kasi. Okay, sige sir. Nasa labas ka ba, sir? Parang hindi maganda ang signal mo. Hanap ka ng medyo Ma'am, sa Shopee ako na hindi ko narinig yung... Okay. Nababasa niyo naman po yung screen. Okay, so alin po ang gusto niyong sagutin dyan? Number 1, number 2, or 1 and 2? Yung 1 and 2, ma'am. Okay, go ahead po. Yung sa akin, ma'am, pwede talaga yun, ma'am, yung again na sabi yung pwede bang maging best friend couple. Actually, ma'am, mas maganda pa nga yung ganun mangyari, ma'am, kasi mas kilala mo na yung isa't isa. So, parang yung risk ng separation mas lower. Kasi isa sa atin, ma'am, sa worldly tawag doon, love at first sight. There's no such thing naman po na love at first sight kasi kailangan makilala mo muna yung tao bago mo siya mahalin, di ba? Para nang sa ganon, hindi ka magkamali sa pagpili. Kaya yung sa akin, ma'am, mas maganda pa na maging meron kayong tinatawag na yung best friend, ma'am, tapos magiging couple. Kasi kakilala niyo na isa. Tapos yung doon sa ma'am, sa number 2, siguro, ma'am, yung sa Pilipinas kasi, ma'am, very awkward siya yung separated na tapos magiging mag-friend. Awkward talaga. Siguro man sa Pilipinas kasi pero pagdating sa ma'am, patulad sa Amerika, parang na sa kanila, ma'am, yung culture nila, it's okay actually. Marami akong kakilala, ma'am, na naghiwalay pero magkaibigan pa rin sila. Pero dito sa Pilipinas, pag ganun, ma'am, parang awkward talaga. Parang, ewan ko, ma'am, ba't ganun yung culture ng na yung mga ganung mga pangyayari, dito na din dapat i-pass. Pero sa atin kasi para bang mapagtanim kasi tayo, ma'am. Parang hindi mo matanggap lalo na kung mahal na mahal isang tao tapos nawala sa'yo tapos parang ang hirap. Pero sa iba, ma'am, sa ibang kultura o sa ibang bansa, parang wala lang sa kanila matanggap nila. Yun lang sa akin, ma'am. Okay, thank you so much po, sir. All right. So, I think we're done with 1 and 2. Let's move to number 3. Who is Demi Moore? Who is Bruce Willis? Is their house a home? Yan. Siguro, kung nag-answer tayo ng ating homework, ay masasagot po natin yan. So, sino kaya ang pwede nating tanungin tungkol dyan? Sir Joeco? Good morning, ma'am. Yes Hindi po. pa po ako nakasagot ng assignment but I'll try to answer as well. Okay. Kasi kilala naman yung mga personality na yan. So, okay po. Yes, ma'am. Okay. So, si Demi Moore, ang alam ko, of course, sikat sila, no? As well as si Bruce Willis. On my opinion, probably,
ang kanilang house is not a good example for na masasabi nating home kasi both of them meron silang mga other parties. So for the sake of the children ay hindi siya matatawag nating home. Kasi ang home ay composed of father, mother, and children na nandun yung bond ng love, andun yung sacrifice, andun yung pagbibigayan, andun yung ambience ng spirito na kung saan ang ating Panginoon ang sentro. So, I could not say na yun ay matatawag nating home kasi yung first and foremost ay yung tawag dito, yung kanilang relationship ba is naaayon sa principle na merong peace, merong love. I could not say that kasi hindi siya nakakaayon. So, medyo questionably yun, ma'am, if I would say it's a home. But it's my opinion and hindi po yun basis for yung valid na reasoning, I think. Pero opinion lang po yun, ma'am. Thank you. Thank you po. Thank you for sharing your opinion. Okay, meron siguro let's hear from female point of view. Sino pa ba ang babae dito? Ma'am Carmen, are you there? Hello po. Yan, Ma'am Carmen. Question number 3. Ay, parang ang gusto ko question number 1 and 2. Ang sagutin mo, ma'am. Can the best friend be popular? Hindi po popular, may kilala po ako. True story po talaga. Ako mismo, nagulat. Yung naging dalawa tong situation. Nung college ako, may kaibigan ako dyan sa Maynila. Sa Manila Center ko po siya na meet. Doon ko naging kaibigan. Sabi niya, taga-Cavite siya, tapos kinukwento niya lagi, mama. Pero may kinukwento rin siyang nanay. Di parang naiintriga po ako. Sinama niya ako dun sa bahay ng mama. Yung mama po professor sa PUP. Tapos may mga kuya siya, pero sinasabi niya, 3 lang silang magkakapatid. Nung pala, nalaman ko lang po ang buong istorya nung namatay po yung uncle niya. Andun po yung mama, andun din po yung nanay. Mag-best friend po yung mama sa nanay. Then siya po ay nakatira. Opo, nagka-college siya. Nagka-college po siya. Nakatira siya kay mama. Yung mama po is first family. Pero sila pala ay second family. Opo. Then doon po ako nagulat yung doon sa mismo pag talagang saksi po ako, dumating si mama galing sa Manila sa Santa Mesa, dumating sa Cavite, nandun na ako noon. Sinalubong ni nanay si mama. So ibig sabihin best friend yung mama at si nanay. Tapos nung madaling araw kasi gabi nung madaling araw si mama papasok na ng PUP. 3:00 ng madaling araw, ibig sabihin alis na siya ng Cavite. Sabi niya doon sa sabi ni nanay kay mama, ate, sabi niya ganon, okay na ba yung mga damit mo, yung isusuot mo kasi paplantsahin ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kasi sabi ko kahit sa Adventist na yung may naglulokong lalaki ganon, talagang yung nanggagalaiti talaga sila sa galit. Na yung may ganon kasi meron ako pong experience dito, 'di ba sabi ko Adventist yung naging mayor namin dati. Yung babae pero yung lalaki hindi. Ginagawa pa niya akong yung sasabihin niya magsumbong daw ako kung anong nakikita ko, ano naman ang gagawin ko. Kahit may nakita ko hindi ako magsusumbong kasi ang immediate ko yung lalaki baka bukas wala na akong trabaho, wala akong sasabihin.
Oo. Pero, sabi ko Adventist ito, pero hindi niya nauunawaan. Pero bakit yun? Hindi Adventist yung mama, saka yung nanay, hindi pa rin Adventist nun. Yung mga ano lang kasi, yung mga anak Adventist kasi dahil sa tita nila. Pero may ganun po silang relasyon. Na ano ko na, pwede rin pala, it's a matter siguro. Bakit nagkakasundo kayo kahit yung mga kapatid nyo nagkakasundo? Kasi tinanggap namin kaya mahal sila nung mga kuya. Wala siyang kuya sa second family, pero tinanggap sila. Hanggang ngayon nagsusuportahan po sila. Then meron po ako, yung pangalawa naman, nagulat din po ako dito. Umattend po ako ng kasal sa Pampanga. Actually, taga rito po yung babae. Anak ng mayor na namin ngayon yung babae, pero nung time na yun SB pa lang. Binibiro nila ako na alam mo yan si ganito yung ikakasal na yung taga rito sa Dinapigi. 4 daw ang biyanan. Bakit naging 4 ang biyanan? Yung palay, may parehas na pong pamilya, yung tatay ng lalaki may asawa ng isa, dalawa na. Tapos yung babae rin, yung nanay yung mama nung lalaki, meron na din. Andun po sa kasal yung 4. Pero ang naghatid sa altar, syempre yung parehas na magulang nung lalaki. Natatawa kami pero totoo po. May mga cases na pwede. Ang sabi po ng mga anak tinanggap nila mama na ganun. So, tinanggap din namin yung mga kapatid. Kaya masaya po sila. Pero Adventist parang po yan? imposibleng. Ma'am Hindi Carmen, po. hindi. Oh, Yung nasa kaya okay Pampanga, lang. hindi po. Kaya okay lang kasi Pero, hindi Adventist. Pag Adventist kasi parang mahirap tanggapin Adventist. Sige po, yun go na ahead yung po. parang bakit sa Adventist, parang ang hirap tanggapin, pero bakit sila natatanggap nila? Siguro itong mga sitwasyon na ito lang, yung isolated case, yung one in a thousand, pero Yes. nangyayari sa kanila. Alam nyo po, yung babalikan ko po yung kaibigan ko sa Cavite para hindi pa rin talaga ako kumbinsidong po kasi matagal na may trabaho na ako dito, matagal na bago nakagraduate na ako, lahat na nandito na ako. May anak na ako actually noon. May training ako diyan sa Manila. Nalaman ko po kasi na may sakit siya, nasa San Lazaro siya, talagang may sakit siya, hindi niya na nga ako makilala nung time na yun. Hamakin niyo po, ang nagkababantay talaga sa kanya, yung mga yung hindi niya, yung half na kapatid lang. Andun silang lahat, andun yung suporta. Sabi ko, ibig sabihin talaga hindi sila nagsiselos na meron silang may second family yung kanilang tatay. Pero ang po kasi doon, yung tatay nila is wala nang pinakikisamahan. Okay. Kaya siguro wala nang selos kasi parang neutral. Oo, neutral na lang. Parang neutral. Pero tinanong ko din po yung sarili ko kahit sa ngayon, Adventist tayo, ganon. Pero parang mahirap gawin, pero nagagawa po nila. Kaya posible, yung mga celebrity, nakikita po natin yan na minsan pakitang tao lang sa camera lang. Pero sa hindi man celebrity, hindi man sikat na wala namang pakikitaan na maging, kumbaga sila yung para sa camera, for the sake of art na sinasabi nila, kailangan maayos tayo. Sa totoong buhay may nangyayari po na pwedeng maging magkaibigan. Okay. Ulit. Hindi lang magkaibigan, nagtutulungan, nagsusuportahan. Kasi yung kaibigan ko sa Cavite nung time na yun may kapatid pa yun na mag-aaral pa lang sabi niya doon sa second wife anong kukunin ni blank na course, sabi niya ganun. Kung sa PUP siya, ako nang bahala, sabi pa niya. Ay, sana all. Opo, sinusuportahan niya talaga. Opo, Okay. kaya nakakita po ako ng family na ganun. Kung mangyayari nga sa buhay ko, isip ko din yun. Kung mangyayari sa buhay ko, sana hindi. Kasi siyempre mahirap yung magiging sakit ng ulo ko pa yun. Siyempre yung unang hindi ko alam kasi yung mararamdaman ko siyempre. Pero kung mangyayari sa buhay ko, gusto kong maging ehemplo yung dalawang yun na situation na nakita ko.
Pero wag Okay. naman sana. Yun po. Okay, nice. So ano po ang assessment mo diyan? Anong lesson po ang pwede niyong sabihin sa amin tungkol diyan sa ganyang situation? Kasi pag Adventist parang mahirap kasi para sa Adventist 'yun eh. So, sige po ma'am, go ahead. Ano po tinanong ko sila sabi nilang ganun tinanggap daw po nila wala na silang magagawa sa sitwasyon kundi tanggapin at wala na silang magagawa kundi magpatawad. Yun po Very kaya nice. kaya sa ko minsan naiisip ko nga hindi dahil rooted ka sa ganitong doktrina o yung na din yung nakaano na yun, naka-traits na dun sa tao yun kung sa kanya. Ano ba yun? Instinct na talaga sa kanya na gusto niyang magpatawad o hindi tanggapin yung sitwasyon na wala na rin talaga siyang magagawa. Okay. Wala nang magagawa kundi tumanggap at magpatawad. Yun po yung laging sinasabi ng kaibigan ko kami nga, second family kami tinanggap kami. Kaya tanggap nila lahat. Okay. All right. Thank you so much, ma'am, dyan sa na yan. Parang magandang research yun, yung ganyang, meron ka na kaagad, ma'am, respondent. Mayroon talaga, taga Cavite at taga Pampanga. Anak ngayon ng mayor namin yung babae na dito, pero ang biyanan niya 4. Okay. All right. So napaka colorful ng shinare ni Ma'am Ramak. Kaya hindi talaga pwedeng wala kang signal, ma'am. Pag ganitong kailangan nandyan ka. Pero 12 o'clock na po. Ang kasunod ko ay si Ma'am Janice, So since yung mga coming questions number 3, 4, and 5 ay na-touch na rin natin. Alam na rin natin yung nangyari kila Pops Fernandez and Martin Rivera, Gary Valenciano, and Felicity, and Angeli. So, no need na nating i-clarify pa yon. Nagtataas si Sir Makam or nakalimutan mo lang po? Nakalimutan lang, ma'am. Okay, thank you so much. Thank you so much po sa inyong mga sharing. And siguro ang na lang natin, ayokong mag-conclude kasi ayokong mag-judge. Basta alam naman natin yung pamantayan ng ating Panginoon na alam nating lahat 'yan. Pero maganda rin yung yung magpatawad, 'di ba? Magandang lesson yung mo na yung forgiveness. And siguro bago tayo pumasok doon sa marriage, dapat ay alam na muna natin yung mga guidelines ng married life. Yan, because bago tayo magpakasal, we should be ready. Okay, para hindi tayo matanong ng question number 1, number 2, yung kagaya ng mga experiences ng mga popular couples na natin dyan, na mention natin. And yung yung ating homework na movie, next Sunday po natin siya tatalakayin. Thank you so much and God bless po sa ating lahat. I'm giving now the floor to yes. Ma'am, question, ma'am. Yes po. Doon po sa mga assignments namin, pwede pong makahabol pa din yung previous na na mga hindi pa po nasagutan. Pwede pa pong sagutan 'yon? Yes po, pwede po. Okay. Ano po 'yon? Mag-back read po tayo sa alphabeta na GC or ko na lang po, ibabump ko yung message para makita niyo po. Thank you, Okay ma'am. po. All right. Meron pa po bang question?
Any more question po? Siguro parang klarong-klaro naman kasi ang dali lang naman kasing i-define ang home tsaka house. And wala rin naman kasing right or wrong answer. Ang proper answer kasi ay nasa Bible naman, which is mga Adventist naman tayong lahat at alam naman natin kung ano yung dapat at hindi dapat. And yes? Ano po, di po ba sa Bible din sa situation na ni Jacob, di po ba ganun din? Marami siyang naging wife niya yung dalawang magkapatid and then, di po ba ang gulo din? Di po ba? Oo. Parang meron din pong kumbaga yung mga buhay-buhay ngayon, nagre-reflect din yung nung araw, di po ba? Sa Bible pa lang medyo magulo na rin Kaya po, parang ganun din, na inherit din natin yung ganung sitwasyon. Although whether we like it or not, nangyayari din po di po ba? So ano po ang assessment niyo doon na nangyari doon sa mga yan kagaya niya minention niyo, nag-name drop kayo ng Bible character. Ano po ang assessment niyo diyan kay Jacob? Hindi po ba parang kung mga magkapatid din sila, parang magkasama din sila sa bahay, parang although hindi maiwasan na hindi rin sila magkaroon ng mga troubles along the way sa kanilang buhay. Pero actually, they become di po ba? Intimate with each other. Nagkasundo-sundo din sila nung bandang huli, di po ba? Although nagkagalit-galit, nagkaroon ng mga troubles. Pero nagkaroon ng mga moral lessons po doon sa history na yon na ma-adapt din po natin para maging matibay yung ating pananampalataya. Whether ano man yung trials na mating sa ating buhay, still maging matapat pa rin tayo sa Panginoon. Yun po ang parang pinaka-bottom line. Whether kung ano man yung gusot na nangyari sa ating buhay, trials, and then we can trust the Lord. Kung meron tayong malaking pananampalataya sa Kanya. Sige ma'am, ito nag-aano yung aking nanginang grapes. Okay. So, thank you so much po. 6 minutes na po ang ating overtime. So, thank you po sa mga sharing natin. I am now giving the floor to andyan po si Doc Raja, no? Actually, ma'am, meron din situation yan Sa lola ko din ganun They will become friends kasi dalawa yung nag-ano ng lolo ko. Pero first batch yung aking lola. Siya yung nanay ko. First family. Opo. And then 11 yung sa second. Pero napupunta naman kami doon sa lolo namin doon. And then ina-adapt naman kami. Kaya nga kami nakarating namin doon dahil doon sa isang lolo namin na attorney. And then nakapunta kami doon. Doon nga ako nakapag-college. That's why doon ako nag-ano ng college ko. Inano naman kami. Na-acknowledge naman kami. Although hindi sila ang naging kasal. Yung pangalawa. Kasi matapang at ayun. Kailangan parang inano yung lolo ko. Sila ang naging Pero ang paborito daw ng biyanan is yung aking lola ko sa mother ko. Pero ganun po yung nangyari. And then, ayun. Hindi po yan Adventist, no? Hindi po yan Adventist. Hindi po sila Adventist. Okay. Kaya madali lang tanggapin pag So, siguro bago natin i-end ito, let's hear from Doc Raja. Okay, maraming salamat mga kapatid at na-enjoy niyo yung maritisan sa ating klase at nawa yung maritisan ay maraming nakuhang lesson, no? Until next maritisan sa sunod na linggo at nawa mapuno tayo ng lesson doon. So let's have a break for 2 minutes. Then at 12:10 start po tayo.